What is up guys? Jason Ocampo nga pala uli nagbabalik for another toy review. Ito yung part 2 ng pag-review ng mga nabili natin last sport sa Jacksonville, Florida. So, yung pinakita ko nakarang video. So, may dalawa tayong elite pa na hindi nare-review. So, ngayon i-review na natin siya. So, una sa listahan, one half of Guerrillas of Destiny Bloodline 2.0 first time in line Series 118 Tongaloa. So yan. Ang kulit nung nung headscan eh. Kitang-kita pa lang dito. Dilat na dilat eh. Alam ko may paparating siyang basic na action figure na naka-eye patch naman tas serious face. Pero yun. Yun, dahil nakakita na tayo nito, yung i-hunting na natin yung tag team partner niya na si Tama Tonga. So, buksan na natin. So, nga, bago pala buksan, yung mga kasama dun sa series niya. Almost lahat bloodline yun, no? Solo Sikoa, Tama Tonga, Tongaloa, Jacob Fatu, tas sino ba to? Nia Jax, tas John Cena. So, meron na tayo nung netong Jacob Fatu. So, ewan ko kung ano mauna makompleto, yung Bloodline original o yung Bloodline 2.0. So, ngayon, buksan na muna natin to. So, sisarayin ko na yung box kasi hindi ko na kailangan ng box. Siguro, nag-keep lang ako nung sa mga binili ko since sumampa ako. Nag-keep lang ako ng dalawang box na iuwi ko. So, isa doon CM. Tapos, yung isa, yung Ultimate Edition na Jey Uso. Natin kailangan yung box. Rekta na tayo sa action figure. So, yeah. Tigas. So, itong action figure, itong wrestler na to, parang na sideline yata siya before sa injury. Tapos nung bumalik siya bilang member ng MFT ni Solo Sikoa din. So hindi na sila bloodline, so ano na sila, MFT. Ang ibig sabihin ng MFT, my family tree yata. Grabe naman. So, yun. Meron siyang alt hands, isang set lang. Tapos, ito na yung action figure. Yung creepy ng mukha ba? Parang mga ngatay. So ayan. Ang kulit lang nung niya, yung style nung gloves niya. Parang parang hindi nasara na gloves. So ganun yung style. Tapos syempre, acknowledge me. Acknowledge me hands. Pointing fingers. So ayan. Tapos meron siyang rubber cloth. So, tanggalin natin. Ay siya, para kasama sa attire. So, yan. Okay. Medyo loose yung niya, yung swivel niya. Pero, I think mas easy to move yung ganito. Oh. Ay, may napansin ka agad ako na Ayaw kung factory defect to. Yung sa may peg ng niya, ikutan, kumpara mo dun sa kabila. Oh yeah. Yeah, mas maganda sa malapitan, mas maganda yung heads kanya. Kumbaga, nakita mo na nakuha din yung facial expression ni Tongaloa. So, ayun, siya, matching gears nila ng Bloodline 2.0, shades of red tapos black attire. Kasi maganda rin yung boots. So, yun lang. Ang ganda din nung buhok niya. Parang alam ko ganito rin yung buhok ni Tama Tonga. So, yun. Siya, okay naman. Goods na, pwede na. Pandagdag ko rin siya sa Bullet Club kasi yung Guerrillas of Destiny before sila mapunta sa WWE. Part sila ng Bullet Club.
So, isa sa mga original members si Tama Tonga, yung partner niya. Yeah. Solid. So, ito yung jacket. Kasi pag nag-wrestling sila, nakaganto sila. Para sila nakasuot ng vest, something. Yeah, overall okay naman. Okay naman tong action figure na to. Hindi naman siya peg warmer. Hindi naman siya may tawag dito, may saysay naman siya sa roster. Siya sa tag team division. So, astig. Pag nakadamit na siya, astig. So, na siya? 2 out of 4 na ako sa Bloodline 2.0. Kung MFT naman 1 out of 5. Hindi, wala pang action figures yan yung kapatid nila, anong pangalan nun? Talatonga ba yun? Or something. Tapos na-recruit din nila si Jeff Cobb. Yeah. So ayan, yun na talaga yung pinaka-highlights, yung facial expression. Isipin mo ako pinapakyong ka. Ganito yung mukha. Lakas mga asar. So yeah, sunod natin buksan yung masabi kong pinakasulit na nabili ko na action figure sa lahat ng labas ko. Kasi man, $10 tong si Certified Megastar LA Knight Series 120. Alam mo series na, parang alam ko nasa Series 126 na tayo ngayon ng mga Elite. So hindi naman siya ganun kaluma na series, pero diba, $10 isang ka pa. So yun, LA Knight. Bumalik na to sa Royal Rumble. Okay, sirain na rin natin yung box. Sorry. So, although hindi naman ako fan ng mga white attire, pero ayan, $10 is $10. Diba? Kung bibili ka sa Pinas nito, parang nasa magkano na to, parang nasa 1.5 siguro. So, laking tipid din, laking bagay. Diba ito nice. Although yung parang hindi naman, medyo konting off lang dun sa facial features niya. Medyo parang hindi align yung mata. Pero pag sa malayuan wala naman. G pa rin. Yeah. So ayan yung design nung likod, LA Knight yung sa trunks, white trunks. Defiant naman yung sa tas LA Knight again. Tas ang ganda rin ng shoes, ang ganda ng design. Tapos andito yung pangalan niya, yan, LA, yan yung posing niya. Meron siyang set ng alt hands. Set ng alt hands siya, isang shades. So, hindi ako ganun ka-fan ng anong tawag dito, white attire, pero syempre, di ba? Hindi ka makakita ng ganito sa Pinas. Ng ganito kamura. So, $10. Para 500 nga lang yun 500 Elite na. Yeah. Damn. Ganda nung ng finisher nito yung BFD. Parang RKO na stunner. Hindi. Parang face breaker no? Parang RKO na yung dating, pero yeah.
Dati setup niya parang stunner. Sipahin niya muna tapos bigla niyang i-RKO pa mukha. So yeah, ang ganda. Di ko alam kung mas solid ba yung Ultimate Edition niya. Kasi di ba syempre tatlo yung head scan nun eh. Tatlo yung mga ulo nun. So, titignan ko pa. Kung ano. Pero ito, goods na to. Kasi dati may nakita rin ako na goods na head scan ito ni LA Knight. Pero nakakabit sa basic na action figure. Sayang hindi ko nabili before. Tapos nagkaroon ako LA Knight kaya sayang. Parang ay Bullet Club eh. So yeah, sobrang solid din. Pansin ko lang no, yung mga nabili kong mga action figure, parang wala silang punching hands. More on ano, yung panghawak lang ng mic. Tapos yun, yung mga signature na kamay nila. Pero wala pa ako nakikita na may punching hands. So yan, naka 5 yata ako ngayong US. 1, 2, 3, 4. Wow, 5 action figure ngayon sa US. Never pa ako nakita ng ng punching hands. Ewan ko bakit. So yeah, another main eventer off the list. Diba? Sobrang astig. Yeah, parang yeah, maganda yung pagkaka-white nitong action figure na to. Sayang, sana mag-champion na to sa susunod. Ay, manalo siya ng Money in the Bank. Lagi siya natalo sa Money in the Bank eh. Tapos lumabas pa yung mga video sa Unreal WWE. Ewan ko, ano bang nasa isip ni Triple H, ba't ganun? Tsaka hindi na rin ito tumatanda sa LA Knight eh. Parang 42 years old na yata ito sa LA Knight. So, sana mabigyan na rin siya ng championship run. Finn Balor din. Shinsuke Nakamura din. Diba? Mga ano na yun, long overdue. Kesa yung mga paulit-ulit na main eventer sila Seth Rollins. Sila Seth Rollins, Roman Reigns, parang hindi naman nila kailangan ng ng championship agad-agad. Diba like, anytime pwede silang ipasok sa title picture kasi ano na sila eh, kumbaga established superstar na sila eh, ng generation ngayon. Diba, parang pahinga muna sa mga big main eventer. Parang gawin na 2011 ulit. Diba, bigyan na lang ng chance sila. Christian, yung ginawa nila kay Christian, Big Show, Mark Henry, diba, yung mga ganun. Kahit nanood diba si Randy Orton nung time na yun. So yun lang. Ano na tayo, quick review lang kasi baka mamaya tawagan na kami. Paalis na kami sa last port ng US. Nandiyan kami sa Charleston ngayon. So, may alis na rin kami. So, ano na. Talagang ito na yung last na chance na sana na makalabas ako. Kaso, hindi ako nakalabas kanina. Sayang. So, yun lang. Solid pick up. No? Tsaka, mura din to. Ito, ano na to? $10. Ito nasa 24. So, kung kukumpara natin sa peso, talagang sulit na sulit. Parang worth ano ba to? Worth 2K. Worth 2K lang tong dalawa. So yun. Yun lang, hanggang sa muli. Peace. Ciao. Let it hang.